sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. At saka ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal kasi pawala yun sa mga baho, sa kanal ng sa baboy, ng babuyan. Noon nagbubuntis ang baboy ko, hindi ko ang isa ginagamitan ko ng lactobit, ang isa wala. Yung isa sir na ginagamitan ko ng lactobit, binigay niyang anak 16. Ang isa 8 lang, walang lactobit yun. Kaya meron akong commercial page pero linagyan ko kada kain ng baboy, lagyan ko ng lactobit. I train dogs. Since 2010, I have been religiously using Lactovet, the product for their drinking. I can put it in their food. I just choose because you cannot give so much in a day. Immune system is better so they don't get sick. After 3 days, you would see changes like poop will not be that smelly. And then their pee will also not stay that strong. And then their body smell is not that strong. I recommend it to my clients as a cleaning agent for their cages and for areas they poop and they pee. I also spray it on the area to prevent flies, to prevent smell, especially for indoor dogs. Indoor dogs have a problem with the couch, the smell of the area. So upon spraying Enzumo, all the smell's gone. Ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal ng babuyan kasi pawala yun sa mga baho. Ginamit rin namin doon sa vermicomposting, sa substrate para sa vermi-worm, para pagkain nila. Madali lang yung mabulok yung mga dahon at saka yung mga vermi-worm, ganado ang pagkain nila. Tumaba yung lupa namin. At saka maraming saha ng saging. Doon, hindi masyadong mataba. Every week, mag-spray ako ng lactoplant. At saka yung maliit pa ang puno, ma-sprayhan mo. Kaya bumilis ang tubo ng pananim.
Ang bunga sir, matamis na matamis. Lumaki ang kita sir. Kasi noon masyadong tagtuyot. Kasi mahina ang ulan doon, saka yung irigasyon, mahina ang tubig. Tapos in-apply yung lactoplant doon, nakaani sila ng 140. Dati, yung isang ektarya, kumukuha lang po kami ng 80 kaban na palay. Tagtuyot pa noon. Tapos, yung nag-advance ang ripening ng ang maturing stage ng palay. Nag-advance siya ng 10 days. Yan na taka nga ang technician doon na ang kanilang yung kapit taniman nila hindi pa na harvest. Yung in-applyan ng lactoplant nag-advance talaga ng 10 days ang pag-ani noon. Mga 40% talaga ang nag-improve sa kanilang kita. Kasi pag gumagamit ka talaga ng mga chemical na abono, talagang mas mataas. Kasi samantala, yung sa lactoplant, i-apply mo lang, 3.6 liters naman yan. Ang price lang noon, mas katamtaman lang kaysa mga produkto na gamit ang komersyal na fertilizer. Sa isang spray load, ay 16 mo lang natakip ng lactoplant ang kandon tinitimpla. Matagal na ginamit namin yung lactoplant. Ina-apply namin dito sa cacao farm namin. Sa lactoplant, mag-spray kami ng foliar spray. Ginamit ang lactoplant every 15 days. Kailangan musubol da yun. Nindot ang iyahan. At saka makatabang po sa pagpabuwak sa cacao. Gawa sa putas nga mo ang fertilize. Ang spray po sa lactoplant makatabang sa pagpabuwak sa cacao. Bago pa itong mga cacao namin, mga 1 year and 6 months. Pero meron ng maraming bulaklak. At saka meron na rin bunga na mga iilan. Kasi ang cacao, mga 2 years, yun magbunga ng marami. Kung hindi namin ginamit ito, posibleng wala ang mga bulaklak na ganun. Gumamit na kayo ng lactoplant para sa inyong taniman. Baho ng paligid nyo, gumamit kayo ng ang insumo. Para sa inyong mga hayop, gumamit kayo ng lactobit. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, untop 8:00. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon.
Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita. Dinhis atong tulumanon Bantay Balita. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 9 ang takna sa kabuntagon. Nining adlaw karon nga Lunes. Sa 24 nas bulan sa Agosto, tuig 2026. Sa maghihapos na naandan, kita diri sa Bantay Radio, nang hinaot nga ang tanang nagpaminaw, nagtanaw nining atong programa, anaunta sa kahimsog sa panglawas. Pabani ko ninyo mga amigag, mga amigo, atong hatod diha kaninyo ang mga labing uhing balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, mga balita sa gawas sa nasod, mga balita sa sports, sa showbiz, ug sa labing uhing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balita nga dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kayong produktong Lacto Puffy. Gidalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong mga balita inyo usab nga mabati pinagi sa atong mga partner stations nga nakahook up nato karong buntag ang mga igsoon. Mabati ta pinagis 95.3 One Heart Radio DYAJ. Mabati sabta pinagi sa 102.9 South Radio. Mabati og makita ta tibuo kalibutan pinagi sa internet. Ka-live ang ato ang Sibya pinaagi sa ato ang Facebook page na Bantay Radio Cebu. Sa mga wa pa naka-follow, hangyo tagamay, follow ang ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Sa 66 kataw na wada og Pinoy-anan human sa sunog sa Basak Pardo. Opisyal sa pulis ug duha ka suspek patay atol sa engkwentro sa buy-bust operation didto sa Pagadian City. Mines and Geosciences Bureau 7 lisusi na sa sinkhole sa Bugo. Kamot sa pulis didto sa Camarines Sur na putol human sa pag-atake sa nag-amok. Maestra sa Danau City, Cebu nga nang hulga ni Jose Claire Castro. Posibleng pasakaan og kaso. Sa gawas sa nasod, nuclear power plant sa United Kingdom gihak sa Iran. Sa balita sa paugnat sa kusog, James Harden mobalik sa Cleveland para sa $97 million nga kontrata. Sa showbiz, Apple di App mipirma na o sa GMA Music. Mao kadto ato ang headline. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa maong mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto Puffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto Puffy araw-araw. Natural ang galing. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Health into your home. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon. Local news.
Sa detalye sa to ang mga balita, sa 66 katawo na wala og Pinoy-anan human sa sunog nga nahitabo didto sa Basak Pardo. Nawadan og Pinoy-anan ang 21 ka pamilya o sa 66 ka individual human sa sunog nga mitumaw sa barangay Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo. Mitumaw ang sunog alas 4:32 sa kadlawon ug mikaon sa 7 ka balay. Unom niini ang hingpit nga nasunog samtang usa ang partially damaged. Temporaryong gipasilong sa evacuation center sa Villa Sakati ang mga apektado nga residente. Lakip sa mga naapektuhan ang 11 ka mga senior citizens, 24 ka mga kabataan, 31 ka hamtong ug 3 ka masuso nga unom pa ka buwan paubos. Naghatag na og pagkaon ng Cebu City Government ug nagpadayon ng assessment sa ilahang mga panginhanglan alang sa posibleng financial relief assistance. Bantay Balita. Patay ang duha sa mga suspitsado nga nagbaligya og illegal nga armas. Apil ang usa ka pulis human sa engkwentro atol sa buy-bust operation dito sa Barangay Dao, Pagadian City sa yung buntag kagahapong adlaw. Gila ang pulis nga si Police Major Ayman Usaima Pantaran, 35 anyos, intelligence officer sa Pagadian City Police Station. Ang duha ka suspek mao sila si Johnny Bravo Gomez o si Jerry Bravo Gomez. Suma sa kapulisan sa Police Regional Office 9, nagpabuto kuno ang mga suspek human nila nahibaw-an nga mga pulis o pulis ang ilang katransaksyon hinungdan nga nagsinukliay sa mga bala. Gidala pa si Pantaran sa ospital apan gideklarar nga patay. Nakabsan usab ang duha ka suspek tungod sa samad pinusilan. Nagpadayon ng investigasyon sa mga otoridad kalabot sa maong engkwentro samtang nagbangutan ang hanay sa PNP sa pagkakala sa ilahang opisyal. Bantay Balita. Alas 8:09 sa Kabuntagon. Good morning, may pagpaminaw, may pagtanaw. Aldos Peter Ariban ug Madam Rosita Dinoyo. Good morning. Lalaki gidakop sa lungsod sa Carmen. Nakuha og 38 nga kalibre sa armas. Gidakop sa mga pulis ang usa ka lalaki human kini giingong nagdala og walay lisensyang 38 kalibreng revolver dito sa may barangay Poblacion, Carmen, Cebu niadtong milabayng adlaw. Voluntaryong nitunol ang lalaki sa armas nga dunay 4 ka buhing bala. Apan wala siya nakapakita og dokumento nga nagpasabot nga legal siyang otorisado sa pagpanag-iya og pagduma niini. Gidakop siya tungod sa giingong paglapas sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Gidala ang armas sa police station alang sa eksaminasyon og dugang investigasyon. Padayon sa kapulisan ang pag-verify sa rehistrasyon sa armas og lisensya sa maong dinakpan. Bantay Balita. Alas 8:00 sa Kabuntagon, dawat ang report gikan sa tong kauban sa gawas. Dito ta sa Dakbayan sa Naga. Di ay 42 kilometros nga diversion road sugda na. Detalye sa maong balita ipadangat pinagi sa to ang kauban Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, nagplano ang City Government of Naga nga sugdan karon tuiga ang pagtrabaho sa gisugyot nga 42 kilometers nga diversion road nga gimanabana nga mo kantidad og 1.8 billion pesos. Ang proyekto kabahin sa master plan sa syudad sa pagpalapad sa road network niini ug paghatag sa mga motorista og alternatibong rota. Si Mayor Valdemar Chong nitug-an sa Bantay Radyo nga nahuman na ang pagplano og teknikal nga pagtuon. Ang syudad dugang niya nagtrabaho na karon unsaon paghimo sa karsada nga walay daghang pressure sa panalapi niini. Matud ni Chong, ang gisugyot nga road network magdugtong sa habagatang bahin sa Naga paingon sa Toledo City ug gikan sa Naga Oling Road
paingon sa sitio Istaka sa barangay Tunghaan, Minglanilla. Matud ni Chong nga mga proyekto ipatuman sa city government. Ang panguna nga gikabalakan mao ang pagpili sa usa ka laraw nga magtugod sa pagtukod sa magpadayon sa mga yugto samtang gipreserbar ang pinansyal nga kapasidad sa dakbayan. Si Chong mingon nga ang syudad adunay access sa 2 billion nga standby credit facility gikan sa Development Bank of the Philippines nga makatabang sa pagpinansya sa mga proyekto sa infrastruktura niini. Gikonsiderar sa syudad ang phased construction nga dunay bayad base sa seksyon nga nahuman matag tuig. Si Chong niingon nga ang syudad makagahin og 100 million pesos matag tuig alang sa proyekto sa karsada ug anam-anam nga magamit ang mga pautang aron mapunduhan ang nahibiling nga gastuhonon. Ang inisyal nga construction gilauman nga masugdan karon tuiga matud ni Chong, wala pa gipahibalo sa syudad ang pitsa alang sa groundbreaking ni ini. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kahanginan, Ray Alcuzar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Dayon ta sa dugang tudling sa tuang mga balita. Mga sakop sa Mines and Geosciences Bureau o MGB, uban sa mga sakop sa City of Bugo Disaster Risk Reduction and Management Office, isusi sa dakong pagkahulpa sa yuta o sinkhole dito sa may Purok Indilicio, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Bugo. Matud sa LGU sa Bugo, samtang maghuwat sa opisyal nga finding sa maong ahensya, kan sa mo'y adunay katakos sa pagsusi niini. Ipasalig nga padayon nga magmonitor sa sitwasyon ang LGU pinaagi sa CBDRRMO ug padayon nga makig-coordinate sa barangay alang sa mga musunod pa nga mga lakang ug dugang kalambuan. Padayon usab nga gidili ang pagsulod sa gikordon nga dapit ug dili tugutan ang ug tugdunan dili tandugon ang mga barriers aron paglikay sa disgrasya. Bantay Balita. Sospek og biktima sa pagpanunggab parehong nalandig sa Tambalanan. Nalandig sa Tambalanan ang sospek ug ang biktima nga 34 anyos sa nahitabong pagpanunggab sa Purok Kalatsutsi, Sitio Pondol, Barangay Tayod, lungsod sa Konsolasyon. Base sa report sa Konsolasyon Police Station, nahitabo ang insidente pasado alas 4:30 sa hapon. Human sa miniton nga panaglali sa biktima og suspek samtang nagsugal. Gidala dayon sa Eversley Hospital Child Sanitarium ang biktima alang sa pagpatambal. Pinagi sa follow-up operation sa kapulisan, nadakpan ang suspek alas 5 sa hapon sa maong lugar ug na-recover usab ang usa ka kutsilyo nga giingong gigamit sa maong insidente. Bantay Balita. Alas 8:15 sa Kabuntagon. Dugang mga infrastruktura dito sa lungsod sa Katmon. Gikan sa probinsya sa Sugbo. Sayranta ang detalye sa maong report. Ipadangat pinagi sa to ang kauban kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Salamat og may buntag kabantay Ramer, padayon nga gipalig-on sa kagamahanan sa probinsya sa Sugbo ang pagpalambo sa infrastruktura dito sa lungsod sa Katmon. Pinaagi sa pagpaduol sa mga importanteng pasilidad ug mas maayong mga dalan ngadto sa mga komunidad sa naisgutang lungsod. Gipanguluhan ni Cebu Governor Pam Bari 4 ang groundbreaking ug turnover sa pipila ka mga proyekto sa infrastruktura sa Barangay Panalipan sa naisgutang lungsod niadtong Sabado, Agosto 22 tuig 2026. Apil sa mga proyekto mao ang groundbreaking ceremony alang sa Cebu Normal University
si Inyo Katmon Campus nga maglakip sa usa ka building nga adunay duha ka classroom ug nagkantidad og 2.49 milyones ka pesos. Gilawman nga kini nga pasilidad makapalapad sa kahigayunan alang sa taas nga edukasyon sa mga residente sa amihanang bahin sa probinsya sa Subo. Gi-turnover usab sa kagamhanan sa probinsya ang usa ka industrial fund ngadto sa Panalipan Barangay Gym aron mapahimutan ang mga tawo nga mogamit sa pasilidad alang sa mga kalihukan sa barangay. Samtang usa ka proyekto sa pag-semento sa Farm to Market Road nga nagkantidad og 2 million pesos ang gipanalanginan o gi-turnover usab sa sitio Manlayag sa barangay Panalipan. Ang bag-ong simentado nga dalan nga adunay gitas-on nga 160 meters o gilapdon nga 5 ka metros gilauman nga makahatag sa mga lokal nga mag-uuma ilabi na niadtong gikan sa mga bukirang barangay ug mas sayon og luwas nga agyanan sa pagdala sa ilang mga produkto ngadto sa mga merkado. Misado sab si Governor Barry 4 og dugang 2 million nga financial nga tabang aron mapalawigan ang pangdalan og laing 160 meters nga dugang makapauswag sa koneksyon sa dalan alang sa komunidad sa mga mag-uuma. Magtukod og covered court sa sitio Manlayag nga magsilbing lugar alang sa mga kalihukang sosyal ug cultural. Ingon man isip evacuation center panahon sa mga kalamidad. Gitambungan ang mga kalihukan ni Provincial Board Member Mike Villamor, Katmon Mayor Avis Monleon, Vice Mayor Armil Puro, mga konsyal sa lungsod, mga kapitan sa barangay ug uban pang lokal nga mga opisyal. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini si Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Pasaporte sa imuhang report. Nakatod sa tong oras alas 8:18 na sa kabuntagon. May buntag diay ni Ma'am Ruth Alquizar. Nagtanaw nato from Bugtong, Kawayan, lungsod sa Barili. Good morning nimo diha, ma'am. Sa imong mga kauban. Dayon ta sa dugang tudling sa tuang mga balita. Subang dako flyover sirad-an sulod sa duha ka semana. Sirad-an sa Department of Public Works and Highways kon DPWH 7 ang Subang Dako flyover sa barangay Subang Dako, Dakbayan sa Mandawi. Sugod ugmang adlaw o sugod karong adlaw hangtod September 9 alas 10 sa gabi. Kini aron pagtangtang sa kasamtangang aspalto ug pagbutang og bag-o. Gidasig ang mga motorista ug mga pasahero nga mogamit og alternatibong mga ruta samtang adunay gipatuman nga full road closure sa maong dalan. Ikinahanglan ang temporaryong pagsira aron masiguro nga walay hunong ang paglihok sa mga heavy equipments o construction vehicles. Ingon man aron masiguro ang kaluwasan sa mga motorista, pasahero ug trabahante sa maong proyekto. Nangayo usab ang DPWH 7 pasaylo sa kahasol nga mahimong mahatag niini ug nang hinaot sa pailob pagsabot og kooperasyon sa publiko samtang gipadayon ang maong proyekto. Bantay Balita. 45 anyos nga lalaking nagkupot og ilegal nga drugas sikop sa buy-bust operation dito sa lungsod sa Malabuyok. Sayranta ang detalye sa maong balita. Ipadangat pinagi sa tuang kauban kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat sa kabantayaram sa ito nga balita kay Rubutaga na sikop sa mga operatiba sa lungsod sa Malabuyok Police Station ang usa ka 45 anyos nga high value individual sa draga buy-bust operasyon batok sa illegal nga druga. Nitabo kini ang operasyon sa may mga alauna 10 ang takna sa kabuntagon na Agosto 24, 2026. Nitabo kini sa sitio Gawahon na barangay poblasyon na Malabuyok, Cebu. Nakupiskang mga ebidensya upat ka heat cell transparent plastic chassis nga adunay puti nga crystalline substance nga gituang nga Cebu nga mututal kini og motimbang 0.16 gramos nga mohalin kini og 1,088 ka pesos ug usa ka 500 ka pesos as sa buy-bust money. Gidala na sa Malabuyok Police Station ang suspek alang sa hustong dokumentasyon o pag-atubang sa kasong may kalabutan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act
o 28. Muna ito nakalap nga balita karon buntag Kabantay Ram sa lipat pasalamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action na diri sa lungsod sa Malabuyog. Alang sa Bantay Radio, Alan Ro City. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Alan Rosete sa imong report. Labyog ta sa balita sa laing rehiyon. Kamot sa usa ka pulis dito sa Camarines Sur na putol human sa pag-atake sa nag-amok. Naputol ang wala nga kamot ni Police Staff Sergeant Noli Miranya. Human siya gi-atake sa usa ka 38 anyos nga lalaki nga gikatahong nag-amok. Armado og sundang dito sa Barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Sur. Suma pa sa kapulisan, gisulayan una ni Miranya ang kapakalmahon ang lalaki apan kalit kini nga misulong kaniya. Natumba ang pulis ug didto siya gitigbas sa wala nga kamot hinungdan nga naputol kini. Responde dayon ang iyang kauban ug gipusil ang suspek nga naigo sa paa. Parehong kasamtangan nga naa sa ospital ang pulis ug ang suspek. Bantay Balita. Inahan og duha ka anak nakit-ang patay sa usa ka sakyanan didto sa Bulacan. Usa ka 31 anyos nga inahan og ihang duha ka anak nga nagpangidaron pa lamang og 9 anyos ug 4 anyos ang nakit-ang patay sulod sa usa ka sakyanan sa Barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan niadtong Agosto 20. Ikatahong gibiyaan ang sakyanan sa usa ka hilit nga dalan nga kasagarang agianan sa mga mag-uuma ug mga nag-atiman og baka. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron mahibal-an ang hinungdan sa ilang pagkamatay ug aron matino kung aduna by foul play nga nalambigit sa maong insidente. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad samtang gihulat ang dugang pa nga impormasyon. Bantay Balita. Bulkang Kanlaon nibuga na usab og aso. Nibugan na usab og aso ang Bulkang Kanlaon alas 11:23 sa buntag. Niadtong Agosto 22. Ang maong gibugang nga aso sa Bulkang Kanlaon niabot sa gitason nga 150 metros gikan sa baba nini. Pabiling giisa ang alert level 2 sa maong bulkan. Bantay Balita. Nag-uwan og ice Carmen Bohol. Nahibong ang mga residente sa usa ka barangay sa lungsod sa Carmen sa lalawigan sa Bohol nga nagtinaguktok ang ilang mga atop atol sa kusog nga uwan alas 6 niadtong Agosto 21. Matod ni Yuli Marie Ramos Kiano nga sa ihang gi-upload nga video, nag-uwan day og ice dungan sa uwan dagdugdog og kilat. Ang ihang pag-umangkon mo ay ihang gipakuha sa video kay nahadlok siyang mugawas tungod sa mga dugdog og kilat. Paghuman sa uwan dito na sila nakapunit og mga tibugol nga ice. Sa eksplanasyon sa Pag-asa, normal ang hail o pag-uwan sa ice kung adunay severe thunderstorm. Mahitabo kini adunay mga water droplets nga ma-frozen sa mga panganod ug kung bugat na kaayo mahimong matagak uban sa mga uwan. Bantay Balita. Mao kato naglangkob sa atong mga balitang lokal karong adlaw. Sa atong pagbalik mga balita sa kauluhan. Katong Maestras Danau City nga nang hulga ni Jose Claire Castro posibleng pasakahan og kaso. Kana og uban pang mga balita sa tuang pagbalik ato sang paminawon kining mga mahinungdanon. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant.
na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplan sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrato, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free-ranging pa lang, gigamitan na naman eh. Mayo ang ilang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot dire sa fight na mayo ang ilang ang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Sa Lactovet, sure winner ka. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon, National News. O karon sa atong detalye sa mga balita sa kauluhan, kadtong maestras Danao City, Cebu nga nanghulga niyo si Claire Castro, posibleng pasakaan og kaso. Usa ka magtutudlo gikan sa Danao City, Cebu ang posibleng magatubang og mga kaso human giingong mihimo og hulga online batok kang Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Matud ni Castro sa iyang vlog, posible nga dili lang grave threat ang mahimong kaso batok sa maestra nga giila nga si Zenith Enriquez tungod kay ang giingong hulga gihimo pinaagi sa internet. Gipasabot usab ni Castro nga mahimo siyang moatubang og administrative case nga posibleng makapekto sa iyang trabaho og depende sa resultas proseso sa iyang professional license isip magtutudlo. Sigon pa ni Castro nga ang mga pahayag nga gipatik sa social media mahimong adunay legal nga responsibilidad ilabi na kakon kini naglangkob og hulga batok sa laing tao. Bantay Balita. Kanhi House Speaker ug Leyte 1st District Representative mihangyo sa Ombudsman nga i-dismiss ang mga kaso sa flood control.
Gipangayo ni kanhi House Speaker og Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman nga i-dismiss ang mga criminal complaint bato kaniya nga may kalabutan sa mga flood control scandal. Matod ni Romualdez, nahuyang ang aligasyon nga nagdugtong kaniya sa mga reklamo human gibawi na ni retired Marine Orly Gutiza ang ihang unang testimonya bahin sa giingong cash deliveries ngadto kang Romualdez. Sa iyang supplemental counter affidavit, ibutyag ni Romualdez nga dili mahimong saligan sa ombudsman ang unang pahayag ni Gutiza nga naglambigit kaniya samtang dili tagdon ang misunod nga sworn repudiation ini. Misumiti usab si Romualdez og sa mga affidavit gikan sa 25 ka kasamtangan og kanhing empleyado ni kanhi ako Bicol Representative Zaldico nga misupak sa mga alegasyon batok niini. Samtang mipadayag ang legal team ni Romualdez nga andam sila pagatubang og pagtubag sa mga reklamo atubangan sa ombudsman. Bantay Balita. Relief supplies na akaandam na tungod sa posibleng pagsud sa tropical storm Saudil sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw. Nakaandam na ang mga relief supply nga iapod-apod sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD adto sa mga lugar nga posibleng maapektuhan sa bagyong adunay international name nga Saudil. Kini tungod kay posibleng musud si Saudil sa Philippine Area of Responsibility KUNPAR karong adlaw. Mas pakusgo niini ang hanging habagat nga magdala og mas kusog nga mga pag-uwan sa pipila ka bahin sa nasod sugod karon. Gawas niini naandam na usab ang 715.25 milyones ka pesos nga kantidad sa Quick Response Funds na igo alang sa mga disaster response operation tibuok Pilipinas. Bantay Balita. 89 ka mga lugar sa Luzon nagdeklarar na og state of calamity matud pas National Disaster Risk Reduction and Management Council. Niabot na ngadto sa 89 ka mga lugar sa Luzon ang nagdeklarar og state of calamity matud sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Ang mga giingong mga lugar kay ang mga musunod sa Dagupan, Pangasinan, upat sa Pangasinan, sa Santa Barbara, Mangaldan, Bugalion ug sa mga tarim sa Benguet, lakip ang Trinidad ug sa Bataan, Dusi sa Bataan. Province-wide, 24 Bulacan, province-wide, Ibuok, Pampanga, sa Zambales, sa Masinloc ug sa Rizal, sa Rodriguez. Province-wide sa Cavite ang nagdeklarar og state of calamity samtang nagdeklarar usab og state of calamity ang Nasugbu, Batangas. Ang maong pagdeklarar subay kini sa epekto sa mga bagyong Luis, Maymay, Neneng ug sa southwest monsoon o hanging habagat. Department of Education Secretary Sari Angara nag-auhag sa mga tunghaan sa pagsunod sa memorandum sa paghimong school safety drill. Nagpagawas na ang Department of Education og memorandum kabahin sa ipahigayon nga nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Subay niini nanawagan si Department Secretary Sani Angara ngadto sa mga tunghaan pagsunod sa kung unsay nakalatid sa maong memorandum. Tumong sa maong kalihukan nga mapalig-on ang kaandam sa mga eskwelahan ug masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an ug mga magtutudlo pinagi sa pagtudlo kanila sa hustong mga lakang sa panahon sa mga insidente nga mahimong hulga sa seguridad sa eskwelahan. Bantay Balita. Dugang mga benepisyo alang sa mga delivery riders.
Gitun-an karon sa Department of Labor and Employment Condole ang paghimo og mga polisiya alang sa delivery riders, ilabi na ka importante ang ilang serbisyo panahon sa dili mayong panahon. Matod ni Dole Secretary Francis Tolentino, emerging sector ang delivery service apan wa pa kini klarong labor policy. Gipasabot niya nga sa paghimo sa Labor Code niadtong 1974, wala pa kining klase sa trabaho ug misikat lamang panahon sa COVID-19 nga pandemic. Gipadayag ni Tolentino, kaandam ang Dole nga mapatuman og mga polisiya nga dili na magkinahanglan og amendment sa kasamtangan nga mga balaod. Lakip sa mga probisyon nga gitanaw ang dugang bayad sa late night work, hazard pay, protective equipment sama sa rain boots ug tabang ug kung maguba ang ilahang motorsiklo ug sakyanan. Bantay Balita. Mao kadto ang naglangkob sa ato ang mga balita sa kauluhan. Sa ato ang pagbalik mga balita sa gawa sa nasod, sa showbiz ug sa sports. Ato sang paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto-Puffy. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-ehersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging
balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lacto-Fapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lacto-Fapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lacto-Fapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Bantay Balita. Alas 8:42 na sa Kabuntagon ug karon sa detalye sa atong mga balita sa gawas sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Nuclear power plant sa United Kingdom gihak sa Iran. Ang mga hacker nga nalambigit sa Iran ni shutdown sa usa ka gamay nga planta sa kuryente sa United Kingdom sulod sa 4 ka adlaw sa gihulagway nga unang malampuson nga pag-atake sa maong matang sa pagmugna og kuryente sa Britanya. Suma sa usa ka taho sa The Telegraph. Ang insidente nga gibutyag lamang samantalaan naglambigit sa mga hacker nga kauban sa mga Iranian nga nagpaluya sa usa ka gamay nga producer sa kuryente. Ang mga kawani nagtrabaho sud sa 4 ka adlaw aron mapasalig-uli ang mao nga operasyon. Wa nganli sa mga opisyal ang lugar tungod sa mga hinungdan sa seguridad. Apan ang pagkawala sa kuryente way epekto sa mas lapad nga grid sa kuryente sa United Kingdom o sa nasudnong supply sa enerhiya. Ang The Telegraph nagtaho nga ang pag-atake nahitabo dungan sa sunod-sunod nga mga insidente sa cyber nga naglambigit sa Iran batok sa infrastruktura sa tubig ug wastewater sa US niadtong nakalabayng buwan nga nakapikto sa pasilidad sa 12 ka estado. Bantay Balita. Sa laing balita sa gawas sa nasod, nanganti si Canadian Prime Minister Mark Carney nga mopahamtang og taripa isip baos batok sa Estados Unidos umanya gisalikway ang usa ka dili maayong kasabutan sa patigayon nga nagpalawom sa panagbangi tali sa duha ka kaalyadong nasod. Ang negosasyon tali sa duha ka silingang nasod napakyas niadtong Biyernes didto sa Washington nga naghatag og dalan aron mapatuman ang bag-ong 50% nga taripa sa US nga makaapekto sa mga produkto nga nagkantidad og hapit 20 bilyones US dolyares o 5.5% sa mga produkto nga gi-export sa Canada ngadto sa Estados Unidos. Ang mga apektadong produkto naglakip sa tanan gikan sa mga hockey stick hangtod sa mga simento. Si US President Donald Trump mingon kaniadto nga ang Washington angay nga makabot ang usa ka kasabutan uban sa Canada nga naghisgot sa ihang maayong relasyon uban ni Carney. Apan niadtong Sabado ang Canadian Prime Minister ningon nga si Trump nitakda og mga kondisyon nga sa katapusan dili madawat para sa iyang nasud. Bantay Balita. United States miangkon sa Strait of Hormuz. Gisubli ni US President Donald Trump ang pamahayag nga ang Strait of Hormuz usa ka teritoryo sa US pinagi sa usa ka post sa The Truth Social. Ipaambit siya og hulagway nga nagpakita sa mapa sa maong rehiyon diin gilibutan ang Strait of Hormuz ug ubos niini ang caption nga nag-ingon New US Territory. Ikadawang higayon na kinisod sa usa ka semana nga gipaambit ni Trump ang maong hulagway apan niining higayon na wa na siya gilakip nga caption o komentaryo.
ni pagawas kini og posts usa ka adlaw human niya gisulti kadto sa usa ka rally sa South Carolina nga giisip niya ang Strait of Hormuz isip teritoryo sa Amerika karong panahona. Ang US adunay gibanabanang distansya sa 11,000 kilometros gikan sa Strait of Hormuz. Bantay Balita. Iran mihulga sa iyang mga silingan nga nasud. Nibahad ang Iran nga isipon nga mga kaaway ang mga silingang nasud ug puntaryahon ang ilahang mga interest kung moapil kini sa kampanya sa Estados Unidos nga gilaraw aron lumpagon ang ekonomiya sa Iran. Giluwatan ang maong pamahayag ni Musin, ang sekretary sa Supreme National Security Council sa Iran, atol sa usa ka interview uban sa state broadcaster nga IRIB. Nipagawas ang ihang pamahayag taliwala sa nagkagrabi nga mga hulga sa ekonomiya gikan sa administrasyon ni US President Donald Trump. Niadtong Miyerkules gipahibaw ni Trump nga magpahigayon ang ihang gobyerno sa pinakagrabe nga operasyon sa ekonomiya batok sa Iran isip kabahin sa nagpadayon nga panagbangi tali sa duha ka nasud, ang US ug Israel. Nalambigit sa gubat batok sa Iran sukad niadtong Pebrero 28 sa dihang gilusad sa duha ka aliado ang unang hugna sa mga pag-atake batok sa Tehran. Bantay Balita. Alas 8:47 sa kabuntagon, arita sa ato ang Agri News. Bantay Balita ngayon. Agricultural News. Magtinabangay ang Technical Education and Skills Development Authority kun TESDA ug ang Department of Agrarian kun DA alang sa pagdevelop og skilled ug certified urban agriculture practitioner sa nasod pinaagi sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program kun NUPAP sa Bureau of Plant Industry kun BPI. Tumong sa maong kolaborasyon nga tudluan sa practical nga kahibawo sa modern food production ang mga musalmot nga makatabang matud pa sa pagtubag sa food security o climate resilience sa Pilipinas. Subay niini ang TESDA Complex sa Taguig, ang mahimuong flagship uban sa Urban Agriculture Technology Demonstration and Training Center sa maong programa aron mahatagan og hands-on exposure sa modernong pagpananom ang mga partisipante. Samtang ipahigayon sab ang training og certification program sa pangu sa TESDA Green Technology Center kon GTC. Bantay Balita. Gipalapdan sa Cebu Provincial Government ngadto sa 90 ka adlaw ang pagban pagsulod sa buhing baboy, pork ug pork product gikan sa Negros Island ug uban pang lugar nga apektado sa African Swine Fever kon ASF. Gipagawas ni Governor Pamela Baricuatro ang Executive Order number 44 nga nagpalapad og 45 ka adlaw sa naunang 45 ka adlaw nga ban ubos sa Executive Order number 38 apan sa apil sa gidili ang pagsulod, pagbiyahe, pagdala ug paghatod sa Cebu sa buhing domestic ug wild pigs, fresh, chilled o frozen pork, processed pork products ug uban pang produkto nga gikan sa baboy. Gipakusgan usab ang inspeksyon sa mga pantalan, airport, mga wharf, roll-on o roll-off facilities, ug ubang mga entry points. Ang mga shipment nga gidudahang adunay gidili nga produkto mahimong inspeksyonon, dili pasudlon, kumpiskahon o ibalik. Gimanduan usab ang mga hog raisers, swine farm, livestock trader, meat dealer, slaughterhouse o transporter nga pahugtan ang biosecurity, lakip ang regular nga pag-disinfect sa mga pasilidad, sakyanan o kagamitan.
ang mga baboy nga adunay sintomas sa ASF, kinahanglang i-isolate o i-report dayon sa City o Municipal Veterinary o Provincial Veterinary Office. Padayon nga susihon sa Provincial Veterinary Office ang kahimtang sa ASF sa Cebu o sa mga kasikbit nga lugar aron mahibal-an kung ang ban ba ipataas, usbon, ipadayon o dugangan pa. Bantay Balita. Alas 8:51 sa Kabuntagon. Arita sa ato ang special news. O yun ba mo ini? Gipahayag sa Cybercrime Investigation and Coordination Center kung CICC. Kailang gituna ng posibilidad nga irekomenda nga ang pagban sa Facebook sa Pilipinas kung magpadayon ang Meta sa dili pagsunod sa mga balaod o regulasyon sa nasod. Suma ni CICC Executive Director Yusek Ronato Paraiso, kinahanglan usab nga respetuhon sa mga social media platform ang mga lagda sa nasod diin sila nag-operate og nakaginansya, ilabi na sa mga sensitibong insidente nga nagkinahanglan sa ilahang kooperasyon. Gisita kaniadto sa Senado ang Meta, human gingong wala dayon natangtang ang video sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University. Wala usab mitambong ang representante sa Meta sa maong Senate hearing. Alas 8:52, arita sa balita sa paugnat sa kusog. Gilauman nga mobalik sa Cleveland Cavaliers ang kanhi NBA MVP si James Harden human muuyon sa tulo ka tuig gumikan sa 97 milyones dolyares nga kontrata suma pa sa ihang mga ahente. Ang 36 anyos nga guard miapil sa Cleveland ni adtong Pebrero human siya ma-trade in gikan sa Los Angeles Clippers sa iyang 26 ka regular season. Pan sa Cavaliers nag-average siya og 20.5 puntos og 7.7 assist kada duwa. Pan mikunhod ang iyang performance sa playoff, di nag-average siya og 19.2 points, 4.7 turnovers kada adlaw, samtang gisweep sa New York Knicks ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals. Si Harden usa ka 11-time NBA All-Star, 3-time NBA scoring champion ug nakadaog sa NBA MVP award niadtong tuig 2018. Pangutanag mo balik na ba ang The Bird sa ihang prime form sa Cleveland? Alas 8:54 sa Kabuntagon, atong dawaton ang mga balita, update, mga kalambuan sa natad sa showbiz. Sayra nato ang detalye pinaagi sa tuwang kauban kabantay Grace Baquero. Apple the App may pirma sa GMA Music. Official na nga artist sa GMA Music ang Black Eyed Peas co-founder nga si Apple the App. Kini human nga ni pirma ni sa official music label sa GMA Network natong Agosto 14 sa GMA Network Center. Obo sa partnership, ang GMA Music mao'y mo-manage o mo-distribute sa upcoming 3-track extended play kun EP ni Apple the App. Ang EP may career single nga Y, na collaboration nila ni OPM rock legend Bamboo. Mabati sab sa EP ang Turnaround with J. Ray Soul ug Pinoy United with Dato Comini. Ang worldwide release sa EP gitakta sa Setyembre 25 sa tanang major digital streaming platforms. Sa laing bahin, Franz Seth balik tambalan sa A Cake to Remember.
Mabalik na sab sa pagpakilig ang tambalang Franceth nilang Francine Diaz ug Seth Fidelin alang sa bagong vertical romance serye nga A Cake to Remember karong Agosto 28, Biyernes sa I Want. Ang A Cake to Remember ang labing bagong kapamilya project sa Franceth human sa ilang 2025 serye nga Sins of the Father. Sa direksyon ni Emerald Silvestre, ang short serye motuyok sa istorya ni Mandy. Gidala ni Francine, usa ka pastry chef kamudawat og bonggang wedding cake order aron lang masalbar ang ilang naalkansi nga bakery. Apan nakurat si Mandy, diyang iyang nasayran nga ang groom mao ang kanhi niyang fiancé nga si Landon nga gidala ni Seth. Kinsa nangindya niya sa altar. Ang wala masayri ni Mandy nga nadisgrasya si Landon pila ka gutlo sa wala pa ang ilang kasal ug naamnesia ang iyang hinigugma. Luyo sa maong hitabo, himuon ni Mandy nga mabanhaw pag-usab sa panumduman ni Landon ang tanang pinaagi sa pagpatilaw sa cake nga ilang gisaw-an kaniadto. Ang part 1 episode sa A Cake to Remember magsugod sa Agosto 28, samtang sa Setyembre 4 ang part 2. Libre sa makita ang iyang unang 5 episode sa Facebook, TikTok o YouTube sa I Want o ABS-CBN Entertainment. Og mao kana ang atong showbiz news karong adlaw. Para sa Bantay Radyo Cebu, kini sa Kabantay Grace Baquero, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Daghang salamat Kabantay Grace Baquero sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 8:56 sa kabuntagon. Update sa bagyong Saudil. Ang bagyo nga aduna international name nga Saudil posibleng makasulod sa Philippine Area of Responsibility kunpar karong buntag o di ba ka sa hapon. Si Saudil nga naa sa typhoon category nagdala og hangin nga 175 kilometros matagtak na ug unos nga 215 kilometros matagtak na ug nag-irog sa direksyon sa kasadpan amihanang kasadpan sa bahin sa Gikusgon nga 30 kilometros matag oras. Nahimutang kini sa gilayon nga 1680 kilometros sa east-northeast sa extreme northern Luzon. Kung makasulod sa Philippine Area of Responsibility, tawgon kini og OBET. Gipaabot nga magpabilin kining layo sa landmass apan mupakusog sa hanging habagat hangtod nga sa sunod nga mga weekend. Magdala kini og pag-uwan sa western section sa Luzon. Apil na ang Metro Manila nga posibleng mo resulta sa pagbaha og landslide busa gipaamping ang mga tao sa mga lugar nga maapektuhan sa pag-uwan-uwan. Ang atong update sa lakat sa panahon, mo'y hingpit nga nagtapos linyada sa atong mga balita. Dinhis atong tulumanon. Bantay Balita. Ang atong mga balita hinikay gikan sa ato ang lawak balitaanan sa Bantay Radio Newsroom. Pinagi sa ato ang kauban tigswat, Kabantay Fred Litihio. Mga balita gidalit sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa produktong Lacto Puffy. Gidalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong pasalamatan nato ang mga kauban mipadangat sa ilang tagsatag sa mga report gikan sa gawas. Kabantay Ray Pasaporte, Kabantay Ray Alquizar, Kabantay Alan Rosete o Kabantay Grace Baquero. Pasalamat usab ta sa ato ang mga partner stations nga kauban natog Sibya karong buntaga mga igsoon. 95.3 DYAJ One Heart Radio o 102.9 South Radio. Sangan sa kinatibuk ang Pwersas Bantay Radio Cebu, pinanguluhan sa ato ang CEO Engineer Gigi Sanchez.
Inabagan sa ato ang Vice President for Administration, Attorney Miko Sabaliero. Ato ang Station Manager, Sir June Carillo. Ato ang technical partner diri sa ato ang Masters Control, Kenon Siniza. Kini na lang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug pagtanaw. Maayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.